Nasubukan mo na bang sumandal sa isang tao na akala mo lagi mong maaasakan, pero isang araw, bigla ka na lang nilisan at iniwanan? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong kwento dahil panibagong araw na naman ang pagsasaluhan natin for today. Siyempre, ang bilis ng araw, August na! Nako, August na! Malapit ang mag-Burr month. 1 month na lang talaga. As in, less than na lang kasi August 3 ngayon eh. And while recording this, it's July 17. Oo, diba? Masyadong advance. So, hello po sa inyong lahat. Welcome dito sa mga bago nating followers or subscribers. Sana'y mag-enjoy kayo. Eto na po, hindi na natin patatagalin ang ating magandang programa for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami sa atin ang hindi alam na nakasandal na pala sila sa mga taong kasama nila halos buong buhay. Malalaman na lang natin na tayo ay nakasandal sa panahong umalis sila, kung kailan tayo maiiwan, naluhaan, at wasak na wasak. Dear Mama Mia, may mga umagang gigising ka na para bang ordinaryong araw lang. Yun ang akala ko sa umagang yun. Pero tuluyang nagbago ng umagang yun ang buong buhay ko. Ako po si Jojo. 8 taon na kaming kasal ng asawa kong si Rose. Wala pa kaming anak, Mama Mia. Hindi naman dahil ayaw namin, kundi dahil ilang beses na rin kaming nabigo. 3 beses pong nakunan ang asawa ko. 3 beses din kaming ibinaon sa mga pangarap. Lalong-lalo na sa pangarap ng aming mga magulang. Sabi nila, ang sakit daw ng mawalan ka ng anak ay hindi nawawala. Natututo ka lang mabuhay na dala-dala ang sakit na yon. Totoo pala yun, Mama Mia. Pagkatapos ng 3 pagkalaglag ng anak namin, parang namatay na rin ang pag-asa naming 2 mag-asawa. Unti-unti kaming naging tahimik. Unti-unti kaming natututong ngumiti kahit hindi naman talaga kami masaya. At higit sa lahat, unti-unti kaming natututong magsinungaling sa isa't isa na okay lang ako. Pero alam naming pareho, hindi naman talaga kami okay. Bandang 6:00 ng umaga nang magising ako dahil sa malakas na tunog ng pagsasara ng zipper. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nakita ko si Rose sa harap ng cabinet. May hawak siyang malaking maleta. Tahimik niyang isinusuksok ang mga damit niya doon. Nung una, iniisip kong baka bibisita lang sa mga magulang niya. Paminsan-minsan kasi kapag sobrang nalulungkot ang asawa ko, dun muna siya nagpapahinga ng ilang araw. Love? Mahina akong tawag habang inaantok-antok pa. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos. Napansin kong halos lahat ng damit niya ay inilagay na niya sa maleta. Kasama pati ang gamit niya sa banyo. Pati picture frame naming 2 na nasa ibabaw ng drawer ay sinil din niya dun sa maleta. Bigla akong kinabahan. Bakit naman lahat yata ng gamit nilagay mo na dyan? Hindi siya sumagot. Huminto lang siya sandali tsaka huminga ng malalim. Pagkatapos ay pinagpatuloy ulit ang kaniyang pag-eempake. Bumangon ako mula sa kama. Lumapit ako sa kanya. Rose, anong nangyayari? Doon lang siya tumingin sa akin. Namumugto ang mga mata niya. Mukhang buong gabi siyang umiyak. Ngunit ang mas ikinagulat ko
ay wala akong nakitang ni katiting na emosyon sa mukha niya. Jojo, pagod na ako. Mahina niyang sabi. Para po akong tinanggalan ng hininga sa aking narinig. Anong ibig mong sabihin? Tahimik ulit siya. Ilang segundo hanggang sa sinabi niyang mga salitang hindi ko inaakalang maririnig ko mula sa babaeng pinakamamahal ko. Aalis na ako. Para akong nabingi. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Ano? Aalis na ako. Ulit niya. Napaatras ako, Mama Mia. Napahawak sa gilid ng kama. Bakit? Hindi siya sumagot. Rose, bakit? Ulit ko sa mas malakas na boses na. Mas desperado ang tono. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi ko na kaya. Anong hindi mo na kaya? Eto, tayong dalawa. Parang gumuho ang buong mundo ko. Alam kong hindi naman kami perpektong mag-asawa. Nag-aaway kami, nagkukulang sa isa't isa. Pero ni minsan, hindi sumagi sa isipan kong darating kami sa puntong ito. Lumapit ako, hinawakan ko ang kamay niya. Love, kung may problema man tayo, pag-usapan naman natin, no? Dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak ko. At doon ako mas nasaktan. Hindi naman sa pagtanggi niya, kundi sa paraan ng pagbitaw niya. Maingat, na para bang ayaw niya akong masaktan kahit ang totoo, unti-unti na akong nadudurog nung mga panahon na yun, Mama Mia. Ayaw niya akong saktan, pero tila kailangan rin niya yung gawin. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ko naintindihan ang kaniyang sinasabi. Ano? Anong matagal mo na akong hinihintay? Hinihintay saan? Na mapansin mo, natigilan ako. Anong mapansin? Napangiti siya, yung ngiting walang saya kundi puro pait. Ngiting puno ng pagkatalo. Na mapansin mong matagal na akong nawawala. Hindi ko alam ang isasagot ko, Mama Mia. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Nandito lang naman siya araw-araw sa bahay. Lagi ko naman siyang kasama. Katabi sa pagtulog, kasabay kumain. Paanong nawawala siya? Anong ibig mong sabihin, Rose? Naririnig mo ko, pero hindi mo na ako pinakikinggan. Sabi niya noon habang tumutulo pa rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Mas lalong sumikip ang dibdib ko, Mama Mia. Hindi totoo yan. Tutol ko. Totoo. Rose, alam mong hindi totoo yan. Jojo, kailan mo huling tinanong kung masaya ba ako? Mahina niyang sabi. Hindi ako nakasagot. Kailan mo huling napansin na gabi akong umiiyak sa banyo? Napatitig ako sa kanya, Mama Mia. Kailan mo ba ako huling niyakap nang hindi ako ang unang lumapit sa'yo? Pakiramdam ko isa-isa niyang hiniwa ang puso ko gamit ang bawat tanong na yon. Dahil wala akong maisagot. Hindi dahil wala akong dahilan, kundi tama siya eh. Hindi ko maalala. Nung una kaming ikinasal, halos hindi kami mapaghiwalay dalawa. Pareho kaming mga simpleng empleyado lang. Nakatira sa isang maliit na apartment. May lumang electric fan, na kapag tag-ulan,
May munting tulo sa bubong. Pero kahit ganun, masaya kaming dalawa. Kapag walang ulam, itlog lang sapat na sa amin. Kapag walang pamasahe, sabay kaming naglalakad, nag-uusap, nagtatawanan. Kapag may problema, magkayakap kaming umiiyak. Hindi kami mayaman pero ramdam kong kompleto ako. Hanggang sa nagsimula na nga ang sunod-sunod naming problema. Una, yung pagkawala ng unang baby sana naming dalawa. Pangalawa, ang pagkamatay ng tatay ko. Pangatlo, ang pagsasara ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Nawalan ako ng trabaho. Halos 1 taon din akong walang permanenteng kita. Si Rose lang ang bumuhay sa aming dalawa. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya ako sinumbatan. Araw-araw ngumingiti siya sa akin. Makakabangon din tayo ha? Paulit-ulit niyang sinasabi. At naniwala ako dun, Mama Mia. Nang magkaroon ako ng bagong trabaho, isinumpa ko sa sarili kong hinding-hindi na kami babalik sa dati. Tinanggap ko lahat ng overtime, lahat ng sideline, lahat ng racket na pwede kong mapagkakitaan. Araw, gabi, weekend, kahit holiday, Mama Mia. Basta may bayad, ayos lang. Hanggang sa hindi ko napansin, habang inaayos ko pala ang buhay namin, unti-unti ko naman palang sinisira ang pagsasama naming dalawa. Biglang kumulog sa labas, kasunod noon ang malakas na buhos ng ulan. Maulan ang umagang yun. Pareho kaming napatingin sa bintana. Parang nakikisabay ang panahon sa nararamdaman naming dalawa. Hinila na niya yung maleta. Naglakad papunta sa pintuan. Huminto siya. Hindi siya lumingon. Mahina niyang sinabing, "Huwag mo na akong pigilan." Nakatayo lang ako doon, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano siya pipigilan eh. Pakiramdam ko anumang sasabihin ko, huli na. Binuksan niya ang pinto. Malakas ang hangin. Pumasok ang malamig na ulan sa loob ng bahay. Lumabas siya nang hindi man lang isinasara ang pinto. At ako, nakatayo lang doon. Pinapanood ang taong pinakamamahal ko habang papalayo siya sa akin. Hindi ko siya tinawag, hindi ko siya hinabol. Dahil hindi ko alam kung paano hahabulin ng taong matagal nang nawala sa akin. Kahit na magkatabi naman kami sa iisang kama at nasa iisang bubong lang. Hanggang sa tuluyan nang nawala si Rose sa paningin ko, kasabay noon ang pagbuhos ng pagkalakas-lakas na ulan. At dun ko napagtanto, Mama Mia, na ang katahimikan ng bahay ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw at tawanan. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pinakamahirap na laban sa buhay ko. 3 araw ang lumipas na para bang 3 taon, Mama Mia. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinitigan ang pinto ng bahay namin. Umaasang bumukas yun at papasok mula doon si Rose na may bitbit na paborito naming pandesal. Tuwing madaling araw, nagigising ako dahil akala ko naririnig ko ang susi niyang ipinapasok sa doorknob. Pero sa tuwing bubuksan ko ang mga mata ko, kisame lang at kadiliman ang bumabati sa akin. Tahimik, malamig, at napakalungkot. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kong hinawakan ang cellphone ko para tawagan siya. Sa bawat pindot ko ng pangalan niya, lagi akong humihinto. Ano bang sasabihin ko? Umuwi ka na? Patawarin mo na ako? O pwede bang magsimula ulit tayo? Pero sa isip ko, wala akong karapatang sabihin ang mga salitang yon. Dahil kung kailan siya naroon, dun ko siya hindi nakita.
Halos hindi ko na ginalaw ang bahay. Nandun pa rin ang tasa niyang maliit na nasa mesa. Nasa banyo pa rin ang shampoo niyang halos wala na ring laman dahil ang dinala niya ay yung marami pang laman. May iilang damit pa siyang naiwan sa laundry basket. Nung una gusto kong labhan pero hindi ko ginawa dahil natatakot ako. Natatakot akong mawala ang natitira niyang bakas. Kahit ang unan niya hindi ko ginalaw. Tuwing gabi niyayakap ko yun. Umaasa na may natitira pa ring amoy niya doon. Pero habang tumatagal, kahit amoy niya Mama Mia ay unti-unti na ring nawawala. At doon ako tuluyang bumagsak. Hindi pala ang amoy ang nawawala, kundi yung pag-asa kong babalik pa siya. 9:00 ng umaga, nang may kumatok. 3 sunod-sunod na katok. Akala ko delivery. Pagbukas ko ng pinto, isang lalaking nasa 50 taong gulang ang bumungad sa akin. Simple lang ang suot niya. May dala siyang payong at may hawak na puting sobre. "Ikaw ba si Jojo?" Tumango ako. "Oo." "May ipinapabigay sa'yo," sabi niya habang ngumingiti ng bahagya. Tapos inabot niya yung sobre. Wala ba siyang ibang sinabi? Tanong ko agad. Umiling siya. 1 linggo na niyang ipinagkatiwala sa akin to. Parang may kumalabog sa dibdib ko noon, Mama Mia. 1 linggo po? Oo. Pero 3 araw pa lang siyang umaalis. Tumango siya. Pinagplanuhan niya ang pag-alis niya. Napatulala ako, Mama Mia. Ibig sabihin ang desisyon na yun, hindi impulsive. Matagal na pinagplanuhan. Hindi lang dahil bugso ng damdamin. Pinag-isipan niya. At ang tanga-tanga ko dahil wala man lang akong napansin na may binabalak na palang ganon ang asawa ko. "Gusto mo bang malaman kung sino ako?" Tanong nung matanda. Tumango ako. Ako yung may-ari ng maliit na coffee shop na madalas niyang puntahan. Coffee shop? Oo. Nakikita ko siyang nagsusulat doon halos gabi-gabi. Gabi-gabi po? Oo. Hindi ko alam yun. Sabi ko. Hindi ko alam na lumalabas pala siya tuwing gabi. Tuwing tulog na ako. Hindi mo talaga alam. Sabi niya. Pagkasabi niya noon ay nagpaalam na siya. Iniwanan niya akong nakatayo sa may pintuan habang hawak pa rin yung sobre. At may sandamakmak akong tanong sa isipan ko. Nanginginig ang kamay kong binuksan yun. May isang sulat at isang maliit na susi. Hindi ko alam kung para saan ang susing yun. Sa ibabaw ng sulat, nakasulat din ang pangalan ko. Pamilyar na pamilyar ang sulat kamay. Alam kong sulat kamay yun ng asawa ko. Huminga ako ng malalim at nagsimula akong magbasa. Kung binabasa mo to ngayon, ibig sabihin na tuloy ang pag-alis ko, Jojo. Alam kong galit ka. Alam kong marami kang tanong. At baka nga iniisip mong hindi kita minahal. Pero sana, bago ka magdesisyon na kamuhian ako habang buhay, tapusin mo munang basahin ang lahat ng iiwan ko sa'yo. Huminto ako. Tumulo ang isang butil ng luha sa papel. Hindi ako umalis, Jo, dahil may iba akong mahal. Hindi rin dahil napagod lang ako. Ang totoo, matagal kitang ipinaglaban. Pero dumating ang araw na napagod na akong mag-isang lumaban para sa ating dalawa. Naaalala mo ba nung nawalan ka ng trabaho? Araw-araw kitang pinapalakas. Sinasabi ko sa iyong magiging okay din ang lahat. Na makakabangon din tayo. Pero ang hindi mo alam, tuwing natutulog ka na, ako naman ang umiiyak. Napapahagulgul ako.
Mama Mia, hindi ko alam yun. Ni minsan, hindi ko nakitang umiyak ang asawa ko nung nawalan ako ng trabaho. Akala ko siya yung matatag sa aming dalawa. Akala ko siya yung tipong kayang-kaya ang lahat. Pero hindi pala. Tao lang din pala siya. Nung nagkaroon ka ulit ng trabaho, masayang-masaya ako, Jo. Akala ko babalik na sa dati ang buhay natin. Akala ko dahil pareho na tayong kumikita, magkakaroon na ulit tayo ng oras para sa isa't isa. Pero habang dumarami ang pera, lalo namang kumukonti ang oras mo para sa akin. Hindi mo napansin na ilang beses kitang hinintay habang malamig na ang hapunan. Hindi mo napansin na natutulog akong umiiyak. Hindi mo napansin na ilang buwan na pala na hindi tayo nagtatawanan sa isa't isa. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Lahat kasi ng sinabi niya dun sa sulat, totoo. Naalala ko halos gabi-gabi akong umuuwi ng lampas 11:00 na. Minsan nga 12:00. Minsan madaling araw. Pag-uwi ko, tulog na siya. O baka yun ang akala ko. Pag-alis ko, tulog pa rin siya. Sa isang bahay kami nakatira pero parang magkaiba na kami ng mundo. Biglang nahulog mula sa sobre ang isang maliit na litrato. Dinampot ko yun. Napangiti ako. Pero kasunod noon ay ang pagluha. Picture kasi yun nung first anniversary naming dalawa. Pareho kaming nakangiti sa picture na yun. Noon wala kaming kapera-pera pero para kaming mga pinakamayamang tao sa mundo. Sa likod ng litrato ay may nakasulat. Ito ang paborito kong araw. Dahil yun ang araw na wala kang ibang ginawa kundi hawakan ang kamay ko. Napahawak ako noon sa sarili kong mga kamay. Hindi ko maalala kung kailan ko siya huling hinawakan ng ganon. Hindi lang dahil may okasyon, hindi lang dahil may litrato, kundi dahil gusto ko lang. May huling pahinapa at yun ang pinakamatindi, Mama Mia. Kasama ng liham na to ang isang susi. Kapag handa ka na, buksan mo. Nasa likod ng cabinet ang kahon na yun. Nandun lahat ang mga bagay na hindi ko magawang sabihin sa'yo. Pero Jo, may kapakiusap lang ako. Huwag mo munang buksan hanggat hindi mo kayang tanggapin na maaaring mali ang lahat ng iniisip mo tungkol sa akin. Kapag binuksan mo yun, hindi na magbabalik ang dati. At baka tuluyan mo na rin akong patawarin. Natigilan ako. Kahon? Anong laman ng kahon na yun? May gamit ba niya? Diary ba? Mga larawan ba? O mga katibayan na may iba na nga siyang mahal? Hindi ko alam pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nalalaman ng katotohanan. Kinabukasan, Mama Mia, paulit-ulit na nagtatalo ang dalawang boses sa isipan ko. Bubuksan ko ba yun? Bubuksan ko ba talaga? Paulit-ulit kong binabasa ang liham ni Rose na para bang sa bawat ulit ay may bagong kahulugang lumalabas sa mga salitang yun. Minsan napapangiti ako kapag naaalala ko ang mga masasayang araw naming dalawa. Yung mga masasaya naming alaala. Pero madalas napapaiyak ako. Dahil sa unang pagkakataon nakita ko ang asawa ko sa paraang hindi ko kailanman sinubukang makita noon. Hindi yung babaeng laging matatag, kundi bilang isang taong matagal na rin palang humihingi ng tulong na hindi ko man lang naririnig. 7:00 ng umaga, nasa harap ako ng cabinet namin. Hindi ako pumasok sa trabaho ng araw na yun. Nakatitig lang ako doon. Bigla na namang umulan sa labas. Halos kapareho nung panahon na umalis si Rose.
Sa kanang bahagi ng cabinet, nandun ang hanay ng mga damit ko, Mama Mia. Sa kaliwa naman, nandun ang hanay ng mga underwear ko at iba pang mga gamit. Isa-isa kong tinignan ng mga yon. Hinanap kung saan yung kahon na sinasabi niya. At sa pinakalikod na bahagi noon, nung bahagi na wala ng ibang mag-iisip na may nakalagay pa, may nakapa akong isang kahon, Mama Mia. Agad ko yung binitbit, dinala sa kama at pinasok yung susi. Isang ikot, dalawang ikot, click, nabuksan ko yung kahon. Walang pera doon, walang kahit na ano. Pero may isang maliit na karton, Mama Mia, na maayos ang nakalagay. Sa ibabaw nito ay may maliit na sticky note. Nakasulat ang pangalan ko. Parang simpleng sinadya niya na unti-unti kong malalaman ng lahat. Huminga ako bago ko binuksan yon. Sa loob ay may isang maikling sulat. Kung nandito ka na, ibig sabihin pinili mo talagang malaman yung totoo. Salamat. Hindi ko alam kung gaano kasakit para sa'yo ang bawat detalyeng makikita at mababasa mo dito. Pero mas masakit kung mananatili kang galit sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Kasunod ng sulat ay may 3 bagay, Mama Mia. May isang maliit na notebook, isang maliit na brown envelope, at isang lumang cellphone. Napalunok ako. Ano bang uunahin kong buksan? Pinili ko yung notebook. Mukha iyong ordinaryong planner, pero pagbungad ko sa unang pahina, nakasulat ang petsa. Halos 3 taon nang nakakalipas. Sa ibaba ay ang sulat kamay ni Rose. Ngayong araw, sinabi ng doktor na hindi na naman namin nailigtas ang baby. Humigpit ang hawak ko sa notebook. Ito yung araw ng 3 beses na nakunan siya. Hindi ko na binasa noon ang nararamdaman niya dahil pareho kaming wasak. Pero ngayon, isa-isa kong nabasa ang mga salitang hindi niya kailanman sinabi sa akin. Mas masakit pala kapag nakikita mong umiiyak ang taong mahal mo. Hindi ko alam kung paano ko tutulungan si Jojo. Pakiramdam niya kasalanan niya. Pero ang totoo, pakiramdam ko ako ang may kasalanan. Alam kong gustong-gusto na niyang magkaroon kami ng anak. Pero bakit ganito? Bakit sa 3 pagkakataon, hindi man lang pina-experience sa amin kung paano ang magkaroon ng baby na nahahawakan mo? Lumipas ang ilang pahina, bawat araw dun sa journal niya. Simple lang, maikli pero bawat salita parang kutsilyong dahan-dahang tumatama sa puso ko. Ngayon umuwing pagod si Jojo. Hindi ko na siya kinausap. Mukhang marami siyang iniisip eh. Mamaya na lang. Sa susunod na pahina nakasulat yung, hindi na naman kami sabay kumain. Siguro bukas magiging okay na. Birthday ko ngayon. Hindi naman niya nakalimutan. Bumati naman siya at nagbigay ng regalo pero buong gabi siyang nasa opisina. Pag uwi niya, tulog na ako. Bigla akong napaupo sa sahig. Birthday niya. Naalala ko yun. Bumili ako ng mamahaling cake, mahal na pabango at isang bag. Binigay ko yun sa kanya. Akala ko sapat na yun, Mama Mia. Hindi ko alam na ang gusto lang pala niya ay makasabay akong kumain sa araw ng kaarawan niya. Habang binabasa ko ang mga sumunod na pahina, unti-unting nagbago ang laman ng diary. Hindi na tungkol sa amin. May isa ng pangalan na paulit-ulit kong nababasa. Doktor. Pangalan yun ng doktor. Napakunot noo ako. Doktor, bakit may doktor? Sabi ni Doc, kailangan ko na raw sabihin kay Jojo ang totoo. Pero hindi ko pa kaya eh.
Nanlamig ang katawan ko, Mama Mia. Ano bang ibig niyang sabihin na hindi niya kaya? May sakit ba siya nun? Mabilis kong binalikan ng mga petsa. Halos 2 taon na ang nakalipas. Hindi ko maalala na may malubha siyang naging sakit. Oo, nilagnat siya paminsan-minsan. Minsan din sumasakit ang ulo niya. Pero yun lang yun. Wala nang iba. Normal naman yun, 'di ba? Nagpatuloy ako. Ayokong maging pabigat kay Jojo. Masaya siyang bumabangon ulit sa buhay at ayokong sirain yun. Mas lalo akong kinabahan doon, Mama Mia. Ano bang tinatago niya? Isinara ko muna yung notebook. Hindi ko na kayang basahin ng kasunod. Kinuha ko ang brown envelope. Sa loob ay puro resibo. Mga resibo ng ospital, mga laboratory test, mga reseta, resibo din na bayad sa doktor. Lahat nakapangalan kay Rose. Isa-isang tumulo ang mga papel sa sahig. Habang pinupulot ko ang mga ito, may isang dokumentong nahulog. Nakaharap yung tila medical abstract, Mama Mia, kung saan nakalagay yung diagnosis niya. Hindi ko agad maintindihan ang mga terminong medikal, pero may isang salitang malinaw na malinaw kong nabasa. Mass/tumor. Parang tumigil ang mundo ko. Nanlabo ang paningin ko. Hindi ito maaaring totoo. Mabilis kong hinanap ang ibang papel. May CT scan, may MRI. Tapos may reminder ng follow-up schedule. May mga petsa. Halos 2 taon. 2 taon na pala siyang nagpapagamot. 2 taon nang wala akong kaalam-alam. Napahawak ako sa ulo ko, Mama Mia. Sumasakit yun dahil sa dami ng tanong. Paano? Paano niya naitago sa akin yun? Paano ko hindi napansin? Bigla kong naalala na may mga pagkakataong sinasabi niyang may overtime siya. Minsan naman sinasabi niyang may training siya o seminar na halos 2 o 3 araw. Minsan sabi niya may reunion daw sila sa side ng papa niya na aabuti ng 1 linggo. Minsan sinasabi niyang pupuntahan daw niya yung kaibigan niya na kakauwi lang galing ibang bansa. Hindi ko na kino-question yun dahil akala ko, Mama Mia, coping mechanism yun ng asawa ko dahil sa 3 pagkakasunod na hindi pagkabuo ng baby naming 2. Inabala ko ang sarili ko noon sa trabaho. Inisip ko na baka ine-enjoy lang ng asawa ko yung kanyang buhay para makamove on siya. Hindi ko inisip, Mama Mia, na may iba pala siyang pinupuntahan. Habang ako nag-overtime, siya pala dumadaan sa treatment consultation. Habang ako nagpaplano kung paano kami yumaman, para nang sa ganun ay makaanak kami. Para nang sa ganun, makapagbayad kami ng kung ano-anong procedure para mabuo na ang baby naming 2. Pero siya pala, iniisip kung mabubuhay pa ba siya. Wala akong kaalam-alam kahit na isa. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha ang huling laman ng kahon, yung lumang cellphone. Pinindot ko ang power button. Patay. May charger doon sa loob ng kahon. Parang alam niya na wala akong charger para sa ganung cellphone dahil lumang-luma na talaga yun. Parang pinaghandaan niya ang lahat. Ikinabit ko yun sa outlet dun sa kwarto namin. Ilang minuto ang lumipas ay umilaw yung screen. May password. Halos mawalan na ako ng pag-asa. Pero maya-maya, Mama Mia, nung tignan ko yung maliit na sticky note, sa pinakailalim noon, nakalagay, our wedding date. Napapikit ako. Pinasok ko yung petsa ng kasal namin at bumukas nga iyon.
At ang una kong nakita, Mama Mia, ay duse-duse ng video. Lahat may iisang pamagat. Para kay Jo. Nanginginig ang daliri kong pinindot ang pinakaunang video. Unti-unting luminaw ang screen. Nakita ako si Rose. Doon ko lang napansin na ang laki pala ng ipinayat ng asawa ko. Maputla siya doon dahil wala siyang makeup. Ngumiti siya, yung ngiting pilit na pilit, at tumingoy ng diretsyo sa camera. Medyo malabo pa nga yun dahil luma na nga yung cellphone na yun, Mama Mia. Love, kung pinapanood mo to. Huminto siya sandali. Parang pinipigilan ang pag-iyak pagkatapos ay ngumiti. Ibig sabihin, hindi ko talaga kinayang sabihin sa'yo ng harapan ng lahat. Bigla siyang napahawak sa dibdib niya at bago pa siya muling makapagsalita ay may boses ng lalaki ang narinig ko sa likod. Rose, kailangan na nating pumasok. Napalingon siya. Pagkatapos ay tumingin ulit sa camera. At ang uling sinabi niya bago matapos yung video ay siyang nagpapayanig sa buong pagkatao ko. Kapag nalaman mo ang tunay kong ginawa para sa'yo, sana wag mo akong kamuhian, ha? Hindi ako nakahinga. Paulit-ulit kong pinanood yung unang video. Pakiramdam ko bawat segundo ay may bagong tanong na pumapasok sa isipan ko. Sino ang lalaking nasa likod niya? Ospital ba yung kinaroroonan niya? Ano ba ang sinasabi niyang ginawa niya para sa akin? At higit sa lahat, bakit kailangan niyang itago ang lahat? Huminga ako ng malalim bago ko pinindot ang ikalawang video. Sa pagkakataong yun, medyo mas malinaw-linaw yung kuha. Nasa loob siya ng kotse. Umuulan. Katulad ng araw na iniwan niya ako. Ngumiti siya sa camera pero halatang pilit lang. Love, kung nandito ka na sa pangalawang video, ibig sabihin, gusto mo talagang malaman ang totoo. Siguro ngayon, nakita mo na yung mga papel sa envelope, ano? At alam mo na rin na may sakit ako. Tumigil siya sandali, tumingin sa bintana. Ilang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Hindi ko sinabi sa'yo dahil kilala kita. Nung mawalan tayo ng mga anak, halos masira ka. Nang mawalan ka ng trabaho, halos nawala rin ang tiwala mo sa sarili mo. Kung sinabi ko sa'yong may malubha akong sakit, alam kong iiwan mo lahat para alagaan ako. Titigil ka sa pagtatrabaho, ibebenta mo yung bahay, uutang ka. Gagawin mo lahat para sa akin. Napaluha ako dahil tama siya. Yun mismo ang gagawin ko, Mama Mia. Wala akong pakialam sa mga material na bagay kung buhay naman niya ang kapalit. Pero siya, iba ang iniisip niya. Ayokong makitang bumalik ka sa dating Jojo. Yung Jojong gabi-gabing umiiyak dahil pakiramdam niya wala siyang silbi. Biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan sa video. Mama Mia, nung ibinaba niya, nakita ko na naka-uniforme yun ng nurse. Bawal na po ang recording, ma'am. Sige po. Natapos yung video. Tahimik akong nakaupo nang hindi ko na malayang basang-basa na pala ng mga luha ko ang mukha ko. Pinindot ko yung ikatlong video. Sa pagkakataong yun, sigurado akong nasa ospital siya. Halatang kakalabas lang niya galing sa isang procedure. Mama Mia, dun ko nakitang manipis na pala ang buhok niya. Mas pumayat siya. Mas maputla pero nakangiti pa rin. Alam mo ba, love, ang hirap palang magpanggap na okay. Kapag uuwi ako, kailangan kong mag-retouch ng makeup. Kailangan kong ngumiti. Kailangan kong sabihin sa'yo na pagod lang ako sa trabaho kapag nagtatanong ka
dahil ayokong mahalata mo. Napahawak ako sa bibig ko, Mama Mia. Naaalala kong may mga gabing sinabi niyang may migraine lang siya na nararamdaman. May mga gabing hindi siya makakain. Akala ko simpleng pagod lang. Hindi ko man lang siya sinamahan sa doktor. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil naniniwala ako doon sa lahat ng sinabi niya noon. Napagod lang siya. Hindi ko sinubukang alamin ng totoo. May inilabas siyang maliit na kahon sa video. Pamilyar yon. Parang may nakita na akong ganun dati. Binuksan niya. Sa loob ay isang singsing. Wedding ring namin. Yung nawawala niyang wedding ring. Naalala mo bang sinabi kong nawala ito? Tumango ako kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Sana mapatawad mo ako, Jo. Hindi to nawala. Na isang lako lang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Na isang la. Kinapos kasi ako sa pambayad ng gamot. At ayokong humingi ng pera sa'yo. Kaya isinangla ko muna. Napapikit ako, Mama Mia. Naaalala ko pa ang araw na yon. Galit na galit ako. Sinabi ko sa kaniyang pabaya siya. Dahil para sa akin, paano mo mawawala ang isang napakahalagang bagay? Ang bagay na simbolo ng pagmamahalan ninyong dalawa. Ang bagay na simbolo ng mga pangako ninyo sa isa't isa. Sinabi kong wala siyang pagpapahalaga sa simbolo ng kasal namin. Umiyak lang siya noon. Hindi siya sumagot. Hindi niya pinagtanggol ang sarili niya. Ngayon ko lang nalaman kung bakit. Sunod-sunod kong pinanood ang iba pang videos. May video nung kaarawan ko. Habang nasa ospital siya, kinakantahan pa niya ako ng happy birthday. May video nung anniversary namin. Mag-isa siyang kumakain ng cake. Habang ako nasa business trip noon. Akala ko talaga busy lang siya. Inaya ko naman siya noon na sumama sa akin para dun kami mag-celebrate pero sabi niya busy daw siya sa trabaho. Yun pala, mag-isa lang siyang lumalaban. Maya-maya ay may isang video na iba ang pamagat. Hindi para kay Jo, kundi kapag wala na ako. Nanlamig ang buong katawan ko, Mama Mia. Ayokong pindutin pero kailangan. Unti-unti kong binuksan yun. Sa video, nakita kong wala na siyang buhok. Pero bago pa siya nagsasalita ay may inilagay siyang isang wig, Mama Mia. Doon ko nalaman na yung buhok pala niya na yun, wig na. Akala ko noon may bagong hairstyle lang siya. Siguro mamahalin yung wig na yun dahil hindi talaga halata na wig, Mama Mia. Naalala ko nung unang beses na nakita kong bago ang buhok niya ay nagulat pa nga ako. Bago yung buhok mo ah. Pinabago ko lang. Kasi baka hindi na fit sa akin yung mahabang buhok. Dahil umapayat ako, 'di ba? Sumisexy. Yun ang naaalala kong palusot niya nun. Yun pala, wala na pala siyang buhok, Mama Mia. Love, kung pinapanood mo to ngayon, maaaring wala na ako. Bigla akong pinindot yung pause button at sumigaw ako ng wag. Napatingin ako sa paligid at naalala kong nasa bahay lang pala ako, Mama Mia. Akala ko may mga tao sa paligid pero wala pala. Hindi ko kayang marinig yun. Hindi ko pa kaya. Hindi ko kayang tanggapin ang posibilidad na wala na siya. Habang nanginginig ang mga kamay ko, kinuha ko yung cellphone ko. Tatawagan ko na ang asawa ko. Pero bago ko pa magawa yun, ay may tumawag na sa cellphone ko. Unknown number. Hindi ko sana sasagutin, pero parang may nagtulak sa akin. Hello?
Hello? Kayo po ba si Jojo? Boses ng isang lalaki. Yes po, ako po. Ako si Dr. Gab. Bigla akong napatayo, Mama Mia. Dr. Gab. Siya yung pangalang paulit-ulit kong nabasa dun sa diary/journal ni Rose. Kailangan kitang makausap. Tungkol po saan? Tungkol sa huling bili ng asawa mo. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Huling bilin po? Oo. Nasa akin ang isang bagay na sinabi niyang ibigay lang sa'yo kapag handa ka nang malaman ang buong katotohanan. Dok, nasan po ang asawa ko? Hindi siya sumagot. Mahabang katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Halos hindi ako makahinga habang hinihintay ko ang sagot niya. Hanggang sa marinig ko ang mahinang tinig ng doktor. Mas mabuti pang magkita tayo, Sir Joe. Dahil ang sagot sa tanong mo ay hindi ko kayang sabihin sa telepono. Bigla niyang ibinaba ang tawag. Naiwan akong nakatayo, hawak ang cellphone. Habang sa unang pagkakataon mula nung umalis si Rose, Mama Mia, tila natakot ako sa katotohanan. Minsan ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi yung kasinungaling ang sinabi sa'yo, kundi yung katotohanang nasa harap mo na pala noon pa, pero pinili mong wag tingnan. Kinabukasan, 10:00 ng umaga na pagkasunduan naming magkita ni Dr. Gab. Hindi kasi siya pwede sa araw kung kailan siya tumawag dahil may operasyon siya, Mama Mia. Sa pribadong klinika niya kami nagkita. Hindi kalakihan yun. Tahimik. Pagpasok ko pa lang ay bumungad sa akin ang amoy ng alcohol at disinfectant. Bigla kong naisip, ilang beses kayang naglakad si Rose dito sa pasilyong ito ng mag-isa? Ilang beses kaya siyang umuwi mula rito habang nagkukunwaring pagod lang galing sa trabaho? Sir Jojo? Lumingon ako. Isang lalaking nasa 50 anyos ang lumapit sa akin. Hindi siya nakasuot ng puting coat. Simpleng polo lang ang suot niya pero agad ko siyang nakilala. Sigurado akong siya yung doktor na nasa diary ni Rose. Kinamayan niya ako. Mahina lang, may lungkot sa mga mata. Salamat naman at pumunta ka. Mama Mia. Pinapasok niya ako at pinaupo sa mismong opisina niya. Lumingon-lingon ako. May nakita akong isang frame. Nakalagay doon ay larawan ng medical team yata niya. At nandun sa gitna, si Rose. Nakasuot ng hospital gown, nakakinti kasama yung mga nurse, pero payat na siya. Kailan po to? Mga 6 na buwan nang nakalipas. 6 na buwan. Nung mga panahong sinabi niya sa akin na meron silang malaking kliyente kaya kailangan nilang mag-overtime ng mag-overtime. Hindi pala yun totoo. Nandito lang pala siya o nasa ospital. May inilabas na folder ang doktor. Alam kong marami kang tanong. Isang bagay lang po ang gusto kong malaman, Dok. Nasaan po ang asawa ko? Tahimik siyang yumuko. Hindi siya agad sumagot. Pakiramdam ko, bawat segundo ay parang 1 taon ng buhay ko. Dok, buhay pa po ba ang asawa ko? Hindi ko na namalayang umiiyak na pala ako habang tinatanong ko ang tanong na yon. Oo. Nasaan po siya? Mama Mia, inilapit niya sa akin yung folder. Basahin mo muna to. Medical records, test results, mga laboratory request, mga schedules. Lahat yun ay nagpapatunay na 2 taon na siyang nagpapagamot. Pagkatapos ay may isang papel na iba ang nakasulat. Recommended surgery. Deferred by patient. Po,
bakit hindi po siya nagpa-opera? Dahil, mahal, Jo. Magkano po? Halos 2 milyon. Hindi pa kasali doon ang professional fee ng doktor. 2 milyon. Hindi namin kayang ilabas yun. Kahit ibenta pa namin ang maliit naming bahay. Sinubukan naming kumbinsihin siya. Sabi namin habang maaga pa, mas mataas yung tsansa niya. Pero lagi niyang sinasabi ang iisang dahilan. Ayaw niya raw na mabaon sa utang ang asawa niya. Hindi ko napigilang mapaiyak. Ganun pala siya mag-isip. Ako pala ang iniisip niya, Mama Mia. Habang ako, iniisip ko kung paano kumita ng malaki, siya pala iniisip niya kung paano niya ako mapoprotektahan. Dok, nasan po ang asawa ko? Alam mo ba, Jo? Napakabuti ng asawa mo. Iba siya sa lahat ng mga naging pasyente ko. Isa akong oncologist. Kaya marami akong pasyente. Lahat ng mga pasyente ko gustong-gustong magpagamot. Lahat. Kitang-kita akong pinipilit ang pamilya nilang makabuo ng pera para magpagamot sila. Pero iba ang asawa mo. Ayaw na ayaw niya. Bihira akong makakita ng pasyenteng katulad niya. Kapag tinatanong ko kung anong huling hiling niya, ang lagi niyang iniisip na sana daw kapag gumaling siya, maranasan niyo raw ulit yung maglakad-lakad lang nang walang destinasyon. Maglakad lang nang tumatawa habang nag-uusap. Jo, wag kang magalit sa asawa mo. Pero alam kong nagalit ka, 'di ba? Hindi ako makasagot sa tanong ng doktor, Mama Mia. Sinisi mo ba siya? Inisip mo ba na may iba siyang lalaki? Alam mo, ilang buwan ko na rin kinukulit-kulit yung asawa mo na sabihin na sa'yo ang totoo. Halos 2 taon ko nang sinabi sa kanya na kailangan niya na may makakapitan, may makakasama. Lalo na at nakikipaglaban siya sa hindi basta-bastang sakit. Tumayo ang doktor at lumapit sa bintana. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Bihira ako makakita ng ganong uri ng pagmamahal. Natatakot siyang dumating ang araw na makita mo siyang unti-unting nawawala. Baka daw hindi mo kayanin. Pagkatapos, Mama Mia, ay may iniabot siya sa akin isang maliit na peraso ng papel. Address, isang lugar sa Batangas. Dok, ano po to? Yan ang huling sinabi niya sa akin na pupuntahan niya. Hindi ko alam kung nandun pa siya. Pero kung may lugar kang una mong dapat puntahan, yun. Dahil sa totoo lang, ayaw din niyang malaman ng mga magulang niya ang tungkol sa pinagdadaanan niya. Ayaw niyang makaabala ng ibang tao. Ayaw niya na huminto ang mga buhay niyo dahil sa kanya. Maigpit kong hinawakan ng papel, Mama Mia. Sa unang pagkakataon matapos siyang umalis, hindi puro sakit ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko may pag-asa na. Hindi ko alam kung aabutan ko pa siyang buhay. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako dahil hindi ko man lang napansin ang mga paghihirap na pinagdaanan niya. Sa totoo lang, may mga pagkakataon sa buhay na hindi mo hinihiling na maibalik ang nakaraan. Ang hinihiling mo lang, bigyan ka ng isa pang pagkakataon para maitama ang lahat. Yun ang pinagdarasal ko habang nagmamaneho ako papuntang Batangas. Mama Mia, nagrent na ako ng sasakyan para agad akong makapunta doon. Alam ko kasi na kapag sumakay pa ako ng bus, matatagalan ako. Mahigit 4 na oras yung biyahe mula sa amin.
Pero pakiramdam ko bawat kilometro ay katumbas ng isang pagkakamaling ginawa ko sa loob ng 8 taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Paulit-ulit kong hinahawakan yung address na binigay sa akin ng doktor. Baka sakaling mali lang ang lahat. Baka sakaling pagdating ko doon, sasalubungin niya ako at sasabihin, "Ang tagal mo naman." Bandang 3:00 ng hapon nang makarating ako. Hindi ospital ang nadatnan ko. Hindi rin apartment kundi isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Simple lang. May puting bakod, may mga halamang gumagapang sa bakuran. At sa gilid ng bahay may maliit na hardin na puno ng sunflower. Napangiti ako. Huminga ako ng malalim bago kumatok. Isang babae ang nasa 60 taong gulang ang nagbukas. "Magandang hapon po. Nandito po ba si Rose?" Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Matagal niya akong tiningnan na parang kinikilala. "Ikaw ba si Jojo?" Tumango ako. Napaluha siya. "Kala ko hindi ka na darating." Parang may kumunot sa puso ko. "Bakit?" "Kasi araw-araw kanyang hinihintay eh." "Nasaan po si Rose?" Naninikip ang dibdib at nanginginig na boses kong tanong. Hindi agad sumagot yung matanda. Sa halip ay tinuro niya ang likod ng bahay. Naroon siya. Sa likod ng bahay ay may maliit na parang kubo, Mama Mia. Nakaharap yun sa dagat. Nandun ang babaeng nakaupo sa isang wheelchair. Mama Mia, wala pa rin itong buhok. Wala na yung suot-suot niyang wig. Mas payat na rin siya. Hindi ko kailanman maipagkakamali sa iba yung likod na yon. Alam kong si Rose yon. Huminto ang mga paa ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Parang natatakot akong baka panaginip lang ang lahat. Dahan-dahan siyang lumingon nung maramdaman niya ang presensya ko. At nang magtagpo ang mga mata namin ay pareho kaming napaiyak agad. "Jo," mahina at halos pabulong niyang tawag sa pangalan ko. Pero sapat na yon para tuluyan akong mawalan ng lakas. Lumuhod ako sa harap niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Mahigpit kong hinawakan ang mga kamay niya. Sorry. Hindi ko alam kung ilang beses kong sinabi ang salitang yon. Umiiyak ako na parang isang batang naliligaw. Hinaplos niya ang pisngi ko. Katulad ng ginagawa niya noon kapag pagod na pagod ako sa trabaho. "Jo, wag mong sisihin ang sarili mo ha. Paano ko hindi gagawin yun, Rose? 2 taon kang nag-iisa. May sakit ka. At kahit kasama mo ako sa bahay, wala akong kaalam-alam. Kasalanan ko rin. Dahil pinili ko talagang huwag ipaalam sa'yo. Ako ang nagtago. Hindi mo kasalanan ng hindi mo napansin." Mama Mia, umiyak ako. Kahit sinabi niya na hindi ako ang may kasalanan, pero pakiramdam ko, obligasyon kong malaman kung anong nangyayari sa asawa ko kahit hindi siya nagsasalita. Niyakap ko siya. Maingat ko siyang niyakap. Natatakot ako, Mama Mia, na baka kapag hinigpitan ko masyado, baka masaktan ko siya. Pagkatapos naming magyakapan ay tahimik kaming naupo habang pinapanood ang paglubog ng araw. Pagkaraan ng ilang minuto ako ang unang nagsalita. "Bakit dito ka nagpunta?" Ngumiti siya. "Naaalala mo ba yung honeymoon natin? Dito yun, 'di ba? Sabi natin, kapag tumanda tayo, dito tayo titira. Buti na lang at may nahanap akong bahay dito. Alam mo, napakabait ni Dr. Gab. Hindi siya humihingi sa akin ng professional fee niya nung nagpapagamot ako.
Kaya, kaya may pera akong natira. Yun ang ginamit ko para markilahan tong bahay na to. Yung matandang sumalubong sa'yo kanina, katiwala yun ng pamilya ni na Dr. Gab. Napakabait ng mga kapatid niya. Sinabi nila hindi ko raw kayang mag-isa dito, kaya pinasamahan nila ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Jo, alam ko naman eh. Kung mamamatay ako, mamamatay din lang naman ako. Ayokong mahirapan ka. Ayokong mahirapan ka, Jo. Ayokong bumalik ka dun sa Jojo na wasak. Dun sa Jojo na hindi na alam kung paano pa bumangon. Mama Mia, lalo akong napaiyak dahil sa sinabi ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko nung nakaraang buhay ko. Kung paano ko deserve ang ganitong uri ng pagmamahal. Yung pagmamahal na walang ibang iniisip. Pagmamahal na kayang kalimutan ang sarili. Kayang mahirapan ang sarili, wag lang mahirapan ang taong mahal nila. Ganun ako kamahal ni Rose. Love, hayaan mo akong samahan kita ha? Jo, kaya mo ba? Oo. Mas hindi ko kakayanin kung mawala ka tapos hindi man lang kita naalagaan. Jo, nag-progress na ang sakit ko. Hindi na ito kaya ng operasyon o ng kahit na anumang gamutan. Alam ko yun. Kinausap ko ang doktor mo. Pero sana hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mo kami. Kami ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo, na may paramdam sa'yo na hindi ka nag-iisa sa laban na to, ha? Please? Tuluyan siyang umiyak, Mama Mia, at niyakap ako ng mahigpit. Umiyak siya habang humihingi ng tawad. Hindi ko naisip na mas masasaktan ka pala kapag hindi ko sinabi, Jo. Patawarin mo ko. Hayaan mo na yun, love. Ang importante, may oras pa tayo. Magkayakap kami habang pinapanood namin ang paglubog ng araw. Pagkatapos ay tinawag na kami nung katiwala ng pamilya ni Doc Gab para kumain na raw. Pero bago pa kami kumain ay sinabi ko na sa asawa kong tatawagan ko ang mga magulang niya at ang mga kapatid niya, Mama Mia. Tinawagan ko silang lahat. Sinabi kong pumunta sila dun sa address kung nasaan kami. Kinontak din namin ang may-ari ng bahay, Mama Mia. Nakiusap ako na kung pwede i-extend namin yung pagstay namin doon. Nung nalaman nila ang sitwasyon ng asawa ko ay agad din naman silang pumayag. Kinabukasan ay dumating agad ang buong pamilya ng asawa ko. Mga kapatid niya, kahit may mga kanya-kanyang pamilya ay dumating. Pati na rin ang mga magulang niya. Bago pa magising ang asawa ko ay kinausap ko muna sila. Sinabi ko ang katotohanan. Nag-iiyakan silang lahat. Hindi namin alam na ganun pala talaga katibay si Rose, Mama Mia. Na kaya niyang pagdaanan ang lahat ng bagay ng mag-isa, wag lamang niyang maabala at masaktan ang mga taong mahal niya. Sana, sana wag nating ipakita sa kanya na nalulungkot tayo. Punuin natin ng mga masasayang alaala ang mga huling araw o linggo o buwan niya sa mundong ito. At yun ang ginawa namin. Pagkagising ni Rose ay nagulat siya at nasurpresa dahil dumating nga ang mga magulang at mga kapatid niya. Masayang masaya kami. Pero habang nagsasaya kami, Mama Mia, may mga pagkakataon na nakikita naming umiimpit si Rose. Alam naming dahil yun sa sobrang sakit. Niyayakap lang namin siya. Inaalagaan.
3 buwan pagkatapos nun, Mama Mia, ay tuluyan na ngang namaalam si Rose. Pero bago pa siya na maalam, pinapangako niya ako na wag akong bumalik sa dating ako. Na wag akong malungkot. Na wag kong isipin na mag-isa lang ako. Na dapat lagi ko raw isipin na lagi akong may kasama. Mama Mia, ibang klase magmahal si Rose. Lagi niyang inuuna ang mga taong mahal niya kaysa sa sarili niya. Ngayon po ay mag-iisang taon na mula nung nawala ang asawa ko. Hindi ko pa rin kaya. May mga gabi pa rin na nagigising akong umiiyak. Niyayakap yung unan niya. Yung mga damit nga niya nung mga huling araw niya, hindi ko na pinalabhan. Dahil gusto kong maalala siya. Gusto kong maramdaman ko pa rin siya. Aaminin ko po, hanggang ngayon hindi pa rin ako okay. Hindi pa rin ako nakakausad. Pero pinipilit kong maging maayos araw-araw. Pumapasok pa rin ako sa trabaho. Nagpa-function pa rin ako. Pero hindi ako masaya, Mama Mia. Kaya lang tuwing naaalala ko ang pangakong binitawan ko sa asawa ko na magiging okay ako, na hindi ko pa babayaan ang sarili ko. Yun ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Isa lang po talaga ang pinagpasalamat ko. Binigyan ako ng Diyos ng ilang buwan na makasama pa ang babaeng mahal ko, na maalagaan ko siya. Maraming salamat po, Mama Mia, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Naway meron po kayong nakuhang inspirasyon o aral dito sa kwentong ibinahagi ko. Lubos na nagluluksa. Jojo. Bakit ganun? Bakit sunod-sunod yung mga kwentong ganito? Diba halos may mga kwentong may namatay, ganun. Anyways, hello sa inyo. Nako, alam nyo ba na napakatanga-tanga ng inyong Mama Mia? Kala ko may video ako. Meron naman talaga dapat eh. Kaya lang, ako tong na-delete. Sorry po kung wala kayong video na nakikita ngayon. Babawi po tayo bukas. May video po tayo bukas. Ha? Nako, pasensya na po talaga dahil ang inyong Mama Mia ay sobrang tanga-tanga. Anyways, maraming salamat, Sir Jojo, ano ba tawag ko sa'yo? Maraming thank you sa pagbabahagi mo ng inyong napakaganda pero napaka-tragic din naman na love story ni Ma'am Rose. Ayon, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa iyo, pero ang alam ko, ang gusto talaga ng asawa mo ay maging masaya ka. Ang gusto niya pagpatuloy mo ang buhay mo. Kaya tuloy-tuloy ka lang. Hindi man siguro mawawala yung sakit, pero masasanay ka din at may darating din na liwanag para sa'yo. Hindi ko alam kung in the form of another love or kung ano, pero sigurado ako na may ibibigay ang Diyos sa'yo para magkapagpasaya sa'yo at makapagbigay ng peace of mind, katahimikan, at kasiyahan na hinahangad ni Ma'am Rose para sa'yo. Maraming salamat sa iyong pagpapadala ng iyong sulat. Nako, sa mga nanonood sa atin ngayon, please, paki-share at paki-like ng video na to. Ayan, go na. Syempre, bago tayo umalis at bago tayo magpaalam, mag-hello muna ako sa ating mga kasuki na mga members. Hello ako kay Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Rico Sedanco, Miriam Gutierrez, Abdullah Wahab, Rosel Macdolor, thank you very much, Kimber Dudes Balyador, Evelyn Kawit, thank you, Colleen Bueno, Alpha Garcia, Rose Arevalo, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nagre-join na mga dati nating members, aantayin ko ang pagre-rejoin ninyo, ha? Charot lang. No pressure naman. Ay, grabe naman talaga ito. Anyways, hello din ako sa ating mga kasuki na mga subscribers na lagi ding nanonood sa atin. Ay, kung nagtataka po kayo, bakit ilang araw na ako nagko-comment, hindi pa nababasa? Ay, nako.
alam nyo, advance po ang mga recording natin ngayon dahil may mga 2 linggo po tayong hindi makakapag-record. So, hanggat kaya, ayun, magre-record tayo para may bago kayong upload, 'di ba? Hello ako kay Marvy Montecillo, maraming salamat kay OFW Diaries 2015, kay Greta, maraming salamat, Lobelia Tuling, LV Lapot, hello din ako kay Fredilyn Balao, kay Raisa Sulaiman, Daisy Arquero, maraming salamat Arquero, o tama, Aksa Heliana, Inconsigna, Monralban, thank you very much, Celia Caneda, maraming salamat sa'yo, Rose Caraballo, ikaw ba to, Rose? Charot lang, uy. Grabe naman. Hi din ako kay Ernesto Lapas, kay Jean Albrio. Maraming salamat din kay Jared Season, Aida Hoffman. Maraming thank you. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much po sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod po nating kwento. Naku po, sana may video na tayo bukas. Baka mapong tayo ni YT. Hello sa inyong lahat. Bye-bye. Paalam. I love you. Mwah! Ako po si Mama Mia. Ingat po kayo palagi. Bye!